Alhamdulillah wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so dito na tayo sa katangian ng paraiso at mga mananahanan doon. Hilingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay mapapabilang doon. So, binanggit dito, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala Allah azza wa jalla a'adtu li'ibadi as-salihin ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbin bashar. Waqra'u in syi'tum fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Muttafaqun alayh. So sa hadith na ito na naisalaysay ni Abi Hurairah, kaluguran siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, katotohanan ang propeta sallallahu alayhi wa sallam kanyang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, inihanda ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga aliping mga mabubuti na hindi pa ito nakita ng mata. Ibig sabihin yung paraiso, no? Hindi pa nakita ng mata at hindi pa narinig ng tainga at hindi pa sumagi sa puso ng tao. Hanggat sa sinabi dito, basahin niya sabi nito, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum, hindi alam ng isang tao kung ano ang itinago para sa kanya. Min qurrati a'yun, na ito ay kasisiyahan ng mata. Jazaa'an bima kanu ya'malun, nagantimpala ng kanila anumang kanilang ginawa. So ibig sabihin mga kapatid sa pananampalatayang Islam, so ito yung paraiso na ito is sikreto po ito na inilaan ng Allah subhanahu wa ta'ala para lamang sa mga mananampalataya. Na ito ay hindi pa nakita ng mata, hindi pa narinig ng tainga, at hindi pa sumagi sa puso ng isang tao. So, hadith na ito daw yung dalil na ang gantimpala, napakalaking gantimpala ang igagawad ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa kaning mga mananampalataya. Na sino man isagawa nila ang mga ipinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Rahmatan bihim, ito ay habag para sa kanila. So, dahil sa paggawa nila, pagsunod nila sa anumang ipinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay gagantimpalaan din sila ng Allah subhanahu wa ta'ala ng paraiso. So dahil sa habag ng Allah para sa kanila. O jazaan ala a'malihim, ito yung gantimpala ng kanilang mga pinaggagawa. Wa hadha an-na'imu la ya'lamu husanahu wa miqdarahu illa Allah. No, na ang biyayang ito ay hindi alam kung ano yung gaano kalaki. Hindi po alam ng isang tao kung gaano kalaking gantimpala maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala, dahil siya ang magkakaloob nito. Sinabi ni Ibnul Qayyim, sabi niya, isipin mo, sabi niya, ano yung kapalit nung itinago ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa pagdarasal sa mga gabing iyon, bil jazai alladhi akhfahu lahum, ng mga gantimpala na itinago ng Allah subhanahu wa ta'ala, isinikreto ng Allah para sa kanila. So dahil sa pagsisikap natin, isagawa ang mga anumang mga pagdarasal o kaya yung pagdarasal sa gabi, ay yun ay itinago po yun ng Allah subhanahu wa ta'ala na hindi kayang bilangin ng isang tao. Hindi kayang bilangin ng isang tao. At ganun din sabi niya, yung kapalit ng kanilang pangangamba at yung paggising nila mula sa kanilang higaan upang sila ay magdarasal sa gabing iyon. Sila ay isasagawa nila ang mga pagdarasal sa gabing iyon. So ang gantimpalang iyon ay ang paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala.
So marami, binanggit dito na maraming mga talata o kaya mga salawikain ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na binanggit patungkol sa katangian ng paraiso. Sinabi ng Allah sa banal na Quran, "Wa fiha ma tashtahihi al-anfus wa taladdu al-a'yun wa antum fiha khalidun." Mayroon doon sa paraiso na yun is mayroong mga mga kasiyahan ng inyong mga sarili at ito'y mga magaganda sa inyong mga paningin at kayo ay mamamalagi doon magpakailanman. So walang katapusang kaligayahan po yun. Pag ang isang tao nasa loob na ng paraiso, siya ay liligaya doon na walang katapusan. Siya ay mananatili doon ng walang hanggan. Khalidina fiha. At sinabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Wabashiril ladina amanu." Ibalita mo sa sila yung mga naniniwala. "Wa amilus salihat." At gumagawa ng mga gawaing mga mabubuti. "Anna lahum jannat." Na mayroon sa kanilang paraiso. Pagkakaloob sa kanila ng paraiso. "Tajri min tahtil anhar." Na dumadaloy sa ibaba ng paraiso na yun ang sapa. "Kullama ruziku minha min thamarati rizqan qalu hadha alladhi ruzikna min qabl." Sa tuwing biniyayaan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala, pagkakalooban sila ng mga biyaya na ito'y mga bunga ng mga punong kahoy, sasabihin nila, katulad din ito nung ibinigay sa atin nung una. Wa utubihi mutasyabiha, at pagkakalooban sila, bibigyan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mga magkakatulad nito. "Walum fiha azwajum mutahhara." At mayroon sa kanila na pagkakalooban sila ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mga babaeng malilinis, mga asawang malilinis. Mashallah, So wa hum fiha khalidun, at sila ay mananatili doon. So dito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa loob ng paraiso hindi ka magsasawa. Kung ano yung kakainin mo, hindi ka magsasawa. At pagkakalooban ka ng Allah subhanahu wa ta'ala ng asawa na buhat sa paraiso. Binanggit ni Abi Hurairah radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinabi ng sugo ng Allah, sabi niya, "Awwalu zumratin talijul jannata suratuhum ala suratil qamari lailatal badr." Ang unang grupo na dadaan sa paraiso, ang kanilang mga itsura ay tulad, sabi niya, ng Laylatul Badr. Ito yung buwan na pag sobrang bilog, na napakaputi. Ganun daw yung mukha ng mga taong unang dadaan sa paraiso. Then, la yabsukuna fiha. Hindi na sila dudura. Kasi ang paraiso is malinis. Hindi ka na makakaramdam noon. Hindi ka na dudura. "Wala yamtakhituna biha." Hindi na sila sisipunan, hindi na sila sisinga doon. Hindi sila makakaramdam ng mga ganung bagay. Hindi sila dudura, hindi na sila sisipunin, hindi na sila sisinga doon. "Wala yataghawatun." Hindi na sila dudumi doon. Kasi pag makaramdam sila ng mga ganon, so ibig sabihin hindi yung paraiso. Kasi ang paraiso is hindi ka makakaramdam ng lahat ng ganon. "Aniyatun fiha dhahab." Ang lagyanan ng kanilang mga iinumin ay mula sa ginto. Yung baso, yung basong is ginto. Lahat yun. "Wamshatuhum minadh-dhahabi wal fidda." Ang kanilang mga suklay ay mula sa ginto at silver. Mashallah. Suklay mo lang, brother. Kung dito, wala pa yata siguro may suklay dito na mula sa ginto, no? Kahit yung mga hari, Ano gagamitin sa atin? Ano po? Ustad, hindi ba sa paraiso? Ustad, meron din ganyan. Parang ang isang tao doon yung ganap na kalagayan. Opo, no? Pagbabalik siya sa binata. Kumbaga, yung buhay niya na nasa 33, ganun po yung buhay niya sa paraiso. Kasi ang edad lang ng tao sa paraiso is nasa 33. So, ibig sabihin, kumbaga, binatang-binata talaga. So, kumpleto, no? Inshallah. Okay?
So yun na nga, ipanalangin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay mapapabilang doon. No, na pagkakalooban ng Allah subhanahu wa ta'ala na papasukin sa paraiso. So yun na nga, mga brother, no? Ang kanyang lagyanan, yung kanyang mga lagyanan ng inumin, baso ay mula sa ginto. At ang kanyang supply, ang kanilang mga supply ay yari din sa ginto at silver. No. Wa mujawiruhum al-aluwa. Ibig sabihin, alam ba ninyo yung pag Friday, yung pinabakor? Oh, ganun. Yung ganun daw, na inilalagay doon is mula sa pinakamabangong pabango. No? Ito yung ud. Oh, no? Yung pabangong ud. Yun ang pagpapaliwanag niya dito. No? Warashahuhum al-misk. Ang kanilang mga pawis ay perfume. Mashallah. No? Tinang perfume, yung pawis mo lang. Pawis pa lang. So, kumbaga hindi kayang imagine, no? Yung kaligayahan sa paraiso. Walikuli wahidin minhum zawjatani. Mashallah. Ang bawat isa sa mga kalalakihan ay mayroong dalawang asawa. No? Ano kaya, no? Yung buhay doon. Mashallah. Alam ba ninyo yung mga babae buhat sa paraiso? Sabi dito, yura mukhun sawkihima min wara'il lahm min al-husan. Sabi niya dito, no, makikita doon yung binti niya, no, yung binti niya makikita ang buto. Transparent. Dahil sa ganda nila. Nakikita ro yung buto ng kanilang binti dahil sa ganda nila. La ikhtilafa bainahum wa la tabagadu. At hindi na sila mag-aaway. Hindi na sila magkaroon ng alitan pa. Qulubuhum kalbu rajulin wahid. Ang kanilang mga puso ay parang puso ng isang lalaki. Mashallah. Yusabbihuna Allah bukratan wa ashiya. No? Dinadakila, niluluwalhati nila ang Allah subhanahu wa ta'ala sa umaga at hapon. So yun po yung mga brother, no? Kabilang sa mga katangian ng paraiso. At wa afdalu ma yunalu fil jannati, ang pinakamainam na makakamtan ng isang tao na nasa paraiso, ru'yatullahi ta'ala, ang mapagmasdan niya ang Allah. Kasi sa kabilang buhay, mga brother, makikita natin ang Allah subhanahu wa ta'ala nang walang sapin. Opo, no? Walang hijab, walang sapin. Makikita natin ang Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay. No? Nabanggit sa ibang hadith na sasabihin, no, bibisitahin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga tao sa paraiso. No? Bibisitahin niya at sasabihin niya, humiling kayo. No? Pagdating niya doon, no, is ipaparating ni Anghel Gabriel ng Allah is binabati kayo. Then sasabihin niya, ano ang kahilingan ninyo? Sasabihin ng mga mananampalataya, ano pa bang hihilingin namin ya Allah? Pinapasok mo na kami sa paraiso. Sabi niyo, humiling kayo. Sasabihin nila na, opo, no, nais ka namin makita. No? So sa oras na yon is makikita nila, mapagmasdan nila ang Allah subhanahu wa ta'ala. O binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran. Na makikita nila ang Allah subhanahu wa ta'ala. So yun po mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Binanggit dito sa hadith na ito na ni-isilaysay ni Jarir, kaluguran siya ng Allah subhanahu wa ta'ala na kanyang sinabi, kunna inda Nabi sallallahu alaihi wasallam fanadra ila al-qamari laylata, yani al-bada. No? Kasama namin ang sugo propeta sallallahu alaihi wasallam na siya ay tumingala sa buwan na laylata badr, yan yung pinakamaputi. No, buong buo ang buwan dyan. Faqal innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar. Katotohanan, inyong makikita ang inyong Panginoon tulad ng pagkakita ninyo sa buwan na iyon. Sa buwan na iyon. Sabi niya, la tudamuna fi ru'yati, hindi na kayo magsisikan, upang makita lamang siya. Fa in istata'tum alla tuglibu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu. At kung kaya ninyo na hindi kayo malinlang, sabi niya,
sa inyong mga pagdarasal, hindi ay gawin ninyo ito, no? Bago pa man, no? Magbukang liwayway at bago pa man lulubog ang araw. Gawin ninyo ito, sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Hanggat sa kanyang sinabi, thumma qara'a wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. No? Luwalhatiin mo at dakilain mo, puriin mo ang iyong Panginoon. No? Qabla tulu'i syamsi, bago pa man magbukang liwayway. Wa qabla ghurubiha, at bago pa man lulubog ang araw. So ang kabutihan, ang biyaya ng paraiso na ito is walang hanggang biyaya. Walang hanggang biyaya. At hindi ito kayang imaginein, no? I-imagine ng isang tao. Hindi niya ito kayang isipin kung anong meron dito. Sabi dito. Kaya't hinihimok ang mga tao na gumawa sila ng mga gawaing mabubuti. At magpaligsahan sila sa mga taong nagpapaligsahan, gumagawa ng mga kabutihan. Sabi ng Allah, fastabiqul khairat. Magpaligsahan kayo sa paggawa ng kabutihan. Na maraming mga talata na binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na mayroong mga talata na inilaan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga matakutin. Uiddat lil muttaqin. Inilaan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga matakutin. So yun po mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Magpaligsahan kayo, sabi ng Allah, sa paggawa ng kabutihan. Magunahan kayo sa paggawa ng kabutihan. Wa hadhi halu salaf as-salih min hadhihi al-umma. Ito daw yung katayuan ng mga salafus salih, ang mga mabubuting mga tao, sabi niya. Thumma ja'a ba'dahum qaumun akasul amr. Pagkaraan nung dumating ang mga tao at sinalungat nila ang mga salafus salih na ito. Gumawa sila ng mga sarili nilang kagustuhan. Sinuway nila yung mga mabubuting mga tao na ganito yung katayuan nila sa mga naunang panahon na iyon. So pagdating ng mga tao na ito, binago nila yon. Sumalungat sila. Fasara tanafasahu fid dunya. Ang nangyari sa kanila, itong mga dumating na ito, doon sila nagpapaligsahan sa makamundong buhay. Iniwan nila yung mga, hindi nila sinunod yung mga naunang mga salafus salih, mga mabubuting tao. Kaya ang ginawa nila, inipon nila ang anumang makamundong buhay. Iniwan nila yung paggawa, yung pagiging ijtihad, no? Yung pagsisikap nila para sundan nila yung mga mabubuting mga tao. Kaya't sinabi ni Hasan, idza ra'aita an-nas fi khairin fanafishum fihi, wa idza ra'aitahum fi halakatin fadharuhum wa makhtaru. Sabi ng pag makita mo ang mga tao na sila'y nagpapaligsahan sa kabutihan, magkipagpaligsahan ka rin. Kasi yun ang pinakamainam. Ngunit kung makita mo ang mga tao na sila ay nawasak, no? So sabi niya dito, ingatan mo, iwasan mo yung kanilang mga pinili. Huwag kang sunod-sunuran doon. Doon ka lang magipagpaligsahan sa paggawa ng kabutihan. Pero doon sa kasamaan, huwag na. Iwasan mo na yun. No? Yan ang Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kaya't marapat sa isang Muslim, no? Na ma-encourage siya doon sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sa mga biyaya na iyon, na ipagkakaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa sino man sumunod sa Kanya. Sino man gumawa ng mga gawaing mga mabubuti. At siya ay magsumikap sa loo, sa mudda hayatihi fi a'mali salih. Ibig sabihin, sa haba ng kanyang buhay, sa loob ng kanyang buhay, siya ay magsikap doon sa paggawa ng mga kabutihan. Nang sa ganun, makuha niya, sabi niya dito yung sinabi ng yung katangian ng mga taong mananahanan sa paraiso. Na ito ay binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang banal na Quran. Wa bayyanaha rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, at ito ay pinaliwanag din
ni Propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith, no? Minal iman billah, minal imani billahi ta'ala, mula sa paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala at anumang mga ipinag-utos o mga karapat-dapat na paniwalaan. No? So ang binabanggit dito is yung 6 na haligi ng pananampalataya. At marapat sa kanya na panatilihin niya yung kanyang takwa, takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wal istiqama ala ta'atila, at ganoon din maging matuwid siya sa pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga may isang sahaba, no? Sinabi niya kay propeta, sabi niya, ausini, kulli, kulli kalimatan la as'alu ghayra. No? Sabihin mo nga sa akin ang isang kalima na hindi ko na itatanong sa iba pa. Sabi niya, ano yun, Ustad? Yung before nun? Sumastaqim ay. Kalimutan ko yung unang hadith na yun. Basta ang kasunod noon is, sumastaqim. Pagkaranis, maging mabuti ka. Maging straight ka, diretso ka. Nakalimutan ko yung sabihin mo sa akin ang isang bagay na hindi ko na itatanong ito o maliban sa iyo. Nakalimutan ko yung karugtong ng iba na yun. Basta ang pandoon is yung pagiging matuwid sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pag ikaw ay magiging matuwid sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung sinasabi, wal istiqamatu ala ta'atila. No? Ikaw ay diretso, magiging matuwid ka sa pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. At maging masigasig sa paggawa ng mga sunnah nawafil. No? Yun, kul amantu billahi thumma istaqim, yung pala, no? Sabihin mo sa akin ng isang bagay na hindi ko na ito itatanong maliban sa iyo. So sabi ni propeta, kul amantu, sabihin mo na ikaw ay naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala at pagkara ikaw ay maging matuwid. No? Yun ang ipinayo ni propeta sallallahu alaihi wasallam. Sabihin mo na ikaw ay naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga sa isang talata binanggit ng Allah, innal ladina qalu rabbuna Allah. Sila yaong mga sinasabi nila na ang aming Panginoon ay ang Allah, thumma istaqamu, pagkarat sila ay naging matuwid. Tatanazzalu alaihimul malaikatu. Sa oras na sila ay maghihingalo, magsibabaan ang mga anghel. Tatanazzalu, bababa ang mga anghel. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu. Nasasabihin nila sa tao na yun na naghihingalo na huwag kang matakot at huwag kang mangamba. Yun ang sasabihin niya. Huwag kang matakot at huwag kang mangamba. Alla takhafu wala tahzanu. Abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ibalita mo sa kanila, no, na ang paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala na ipinangako niya para sa kanila. Pinangako ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa mga tao na ito. Na sino yun? Yung naging matuwid, no, sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkaraan nilang maniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala at naging matuwid sila sa pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. So yun. Kabilang dito is yung hirs, pagiging masigasig. Sa paggawa ng mga uri ng mga ibadat o kaya mga nawafil. No? So natalaki na natin itong nawafil. No? Ito is general. No? Mga sunnah. At yung kaaya-ayang asal. No? Yung magandang asal sa kapwa mong tao. Sabi niya. At yung sinasabing pagpapasensya. Magkaroon ka ng pagpapasensya. At ganun din yung mga paglayo mula sa walang kwenta. Wal bu'du anil lagwi. Yung mga walang saysay, walang kabuluhan. Dapat nilalayuan yun. At ganun din yung pakikipagpulong, no, sa mga taong walang hindi mabuti ang pagpupulong. Muharramat, mga pinagbabawal. Kasi mayroong mga ganun, nagpupulong lang silang dahil sa mga pinag-usapan ng mga bawal. At alagaan mo, sabi niya, ang iyong puri, ang iyong ari. So yun. At marami pa sabi dito, wagayro dhalik, no? Marami pang mga katangian ng paraiso. Sabi niya, wallahu alam, tanging si Allah lamang ang nakakaalam. So dalangin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala
na tayo ay kahabagan niya. Hilingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na ipagkaloob niya sa atin ang paraiso. No? At pangalagaan niya tayo mula sa kabutihan. No? Pangalagaan niya tayo at ilayo tayo mula sa kapahamakan. So hanggang dito na lamang. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum.